Hello, good morning guys. Masabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa araw na ito magpakita pruwibag sample sa inyo kung kaano katotoo ang mga pinagsasabi ko dito nga i-upload ko sa aking YouTube Kalyaw Kasabong sa aking channel. Ito sample pruwibag ko to sa inyo, patunayan ko sa inyo, ipakita ko sa inyo uli. Bago ako magpatuloy pala sa aking sampung pruweba sa inyo sa pag-alaga ko nga ang bilis masiglakihan ang aking mga sisiw. Magpasalamat muna po sa inyo sa aking mga subscriber, sa dagdag subscribe sa akin. Maraming salamat talaga sa iyo at saka sa aking mga followers, sa aking viewers. Thank you sa inyo na pagbigay support sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV nga walang pagsawa na pagpanood, pag-views sa i-upload ko dito sa aking channel, sa aking mga simpleng mga manok na mga alaga. Ito na kasabong sinasabi ko sa inyo, patunayan ko sa inyo nga ang bilis masiglakihan ang aking mga alaga dahil hindi ko talaga ito itinipid dahil nagmamanok man lang ako, bakit titipirin ko pa nga luging-lugi ako kung bagal masiglakihan ang aking mga sisiw. Ito na siya pala ang di-old na pinakita ko nga galing sa kaibigan kong magsasabong nag-entry ng derby nga process niya yung white butcher. Kailang may history pala sa dugo na tawag ito banugin, white chocolate. Ito na siya, white chocolate, nag-isa lang ito. Yan, lumalabas ang dating pinagalingan niya sa hinuno niya na white chocolate. Yan, sa mahilig ng white chocolate yan. Ako hindi lang binibili ko nga pagkain karamihan sa ating mga taong mayroong white chocolate. Ito, mayroon din akong alagang white chocolate. Padamihin ko rin ito. Ito siya isa kauri sa manok din na tinawag kong white, dugo siya ng na-process ito siya sa white butcher, yung puting-puti ha, hindi ganito. Tapos ang nanay niya ito, itim, ganito ka-itim. Yan siya. Kaya may kapatid ito nga high action black, itim, dalawang lalaki din. Ang kapatid din ito na puti, white butcher din talaga ang kulay, puti. Ito siya ang naging white chocolate. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo nga kailan lang ito na i-post ko ito kung maalaala nyo sa aking mayroon to sa TikTok account kung di-old ko na yan, pati yung may-ari nagsasalita nito o kaya sa aking reels mayroon sisiw pa lang ito di-old, nasasabi ko doon, i-upload ko rin ang video sa may-ari nitong nagpapaliwanag sa akin tungkol sa pagmamarking sa mga linyada niya para hindi maliligaw, malaman ko kung alin ang process niya ng high action black process sa white butcher niya. Okay naman ang pangatawan nito, dikit din ang sipit-sipitan, saktinan nyo, kasabong sa hugis sa binti niya sa paa, diba? Talagang quality din. Yan. Tapos sa pagmumukha niya, oh, yan, diba? Ang bilis sa siglakyan. Ito pagpatunay ko sa inyo nga mga baguhan pa lang nga lahat na sinasabi ko hindi kay gaya-gaya lang, ako nagsarili talaga kong palahi ng mga manok. Ngayon makita nyo ang iba-ibang linyada sa kulay sa mga manok ko kasi ang daming nag-request yung kumukuha sa aking manok. Iba-iba din ang kursor ng kulay kasi sinabi ko naman sa inyo dating mga videos ko nga tayong magsasabong, tayo nga nag-alaga ng manok, kanya-kanya ang kahiligan na kulay natin. Kaya pinagbigyan ko ang mga request sa aking mga kumukuhang manok sa akin. Gusto nila gold. May gold na akong babae. May abuhin na akong blues. Mayroon na akong ito, white chocolate. Mayroon na akong black na itim. Yan. High action black, kapatid nito. Oh. Mayroon na akong puti, kapatid nito. Mayroon akong tukong. Oh, walang puntot. Lahat na mga i-request sa akin, i-process ko yan parang pagdating sa next season. Kagaya nito, pwede na to next season, papalahi ko na ito, magkaroon ako ng mga anak na ito. Pero pinakauna yan kasabong, ang anak nito, unang mga anak nito, kasi ito nagpanalong mga linyada sa kaibigan ko kasi kayang message niya sa akin na kukuha ko mga ganito din linyada sa kanya dahil
siniswerte siya. Ayun, itim niya at saka itong mga white bootsir niya, nagpanalo talaga sa derby. Yan, totoo. I-crosses ko ito. Ang mga unang anak nito, maging unang anak, ilalaban ko muna sa laro sa larangan sa labanan sa manok. Kapag magpanalo, halimbawa, doon na ako magbibigay sa aking mga kumukuhang manok sa akin. Doon ako pwedeng magbinta sa kanila kapag magpanalo. Ako munang mag-try, kagaya ng mga grease ko. Ako muna, mga talisay, ako munang niglaban-laban ko muna ang aking mga pula. Pero tandaan nyo pala, kayong kumukuhang manok sa akin, hindi lahat na manok mananalo, may natatalo niyan. At saka importante nga, ang linyada na mamanokin natin, lamang sa panalo kaysa talo dahil may talo talaga. Kundi araw natin talagang matatalo tayo. Kung araw natin manalo tayo, kahit anong mangyari, manalo din tayo. Yan ang habol ko lang sa isa kalinyada sa manok nga lamang sa panalo kaysa talo. At saka kung ang manok, kahit ano kagaling, ipaliwanag ko sa inyo dahil may talo tayo. Pinaka-importante din, huwag tayong magtiwala na ang manok natin nakuha, magaling mo bato palo, ang quality, mahusay talaga sa laro, sa larangan, sa paluan. Pero huwag tayong magkampante, huwag tayong magtiwala. Kailan sabayan natin ang tamang pagbigay ng kumplitong pangailangan niya na mga gamot, vitamins, o mga feeds na gagamitin para sa panglaro, panglaban talaga ang pinapakain natin yan. Sabayan natin ng training, yan pinaka-importante. Kailangan talaga na ensayo ang manok, naka-exercise. Hindi kay porkit naman ang manok nyo, kinuha nyo sa isa ka magsasabong na magaling nga. Pero sa pag-alaga naman, kung nasa inyo na, nakakulong lang, umaasa kayo nga, quality, magaling bumatog palo. Tapos, hinuhugot-hugot lang nyo doon sa pinaglagyan nyo. Walang alaga, di rin tayo dyan. Obra, talo pa rin tayo dyan sa kalaban yung mga manok nga mga magaling mag-conditioning sa manok. Kasi ang manok na kahit anong ka-quality, kapag wala din kondisyon niya, nakakulong lang, kulang sa vitamin, sa pagkain, kulang sa gamot, hugutin lang ilalaban. Walang pinagkaiba yan sa manok na mga mahinang klase. Magaling lang yan kung makauna. First buckle, second buckle, pangatlo. Pero paglampas niyan, magkabasahan na, magkaparehas na ang sugat, talo na tayo niyan, kasabog ito. Yan lang ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi ang ipanalo sa manok, kahit anong kagaling, kasi sa manok ngayon, crosses, kagaya nito, crosses na ito sa high action black, sa white bootsir, tapos naging white chocolate banugi na ito. I-cross ko naman ito sa mga sweater ko o kaya sa grease, lalabas naman, iwan ko anong kulay kalabasan. Yan, tandaan nyo, kahit anong kulay sa manok, pag dugong linyada talagang quality, mananalo yan. Nagdepende sa atin sa pag-alaga na lang yan. Kasi ang mga manok ngayon, kahit anong kulay, magaling nang maglaro. Sa totoo lang, na basta-basta ang labanan ngayon sa manok. Kasi ulitin ko niyo, pagalingay ngayon sa pag-breed. Yan ang totoo. Pag-quality high. Sa pag-isip, sa pag-alaga ng manok, pag-process kung alin ang manok na lamang tayo sa panalo kaysa talo. Pinag-aralan din yan ang pag-breed ng manok. Yan totoo. Tingnan nyo sa mga pinakamalaking farm, mga big time. Pinag-aralan na nila, pinagparis-paris na nila kasi naranasan na nilang talo ang mga linyada na yan. Humanap sila ng mga crosses na parang makuha nila ang lamang sila sa panalo kaysa talo. Sa score, sa labanan sa mga derby. Hindi po pwede nga lagi ka lang na zero. Yan, totoo. Walang papayag na magsasabong kahit ako, di ko magmamanok. Pagkakatayin ko na lang ang mga manok ko, hindi ko na ipagpatuloy at padamihin kapag lagi ako sa talo. Kailangan may talo man tayo, pero doon din tayo sa lamang sa panalo sa linyada ang manok nating padamihin. Yan totoo. At saka sinasabi ko sa inyo, pagdating sa paglaban ng manok, importante dyan na marunong kang maghanda, marunong kang mag-training sa manok.
at saka sapat talaga nga maibigay natin ang kompletong vitamins. Huwag natin tipirin ang manok natin ng panglaro panglaban kasi hindi biro ang harapin niya. Labanan yun. Hindi labanan sa boxing. Kung sa boxing, panalo na ang malakas, mabilis, manuntok. Dito sa manok, iba ang labanan nila. Kasi magkamali lang isang hakbang ang manok mo, wala na. Matitik sa kalaban, sigurado may paglagyan. Pwede kang matalo o pwedeng kaganti din manok mo kaagad. Na magandang pagkaganti, pagpatama, ikaw rin manalo dahil sa sabong mahiwaga. Kasi may bleed ang manok, hindi to boxing. Napalakasan lang, pabilisan. Dito, kunting pagkakamali lang ang manok mo. Pag tinamaan, sigurado may talo tayo. Pero kung magaling kang mag-conditioning sa manok, magaling kang mag-alaga, matatalo man tayo. Pero masabi ko sa inyo, lamang din tayo sa panalo. Kasi ang pagpanalo sa manok, sa paglaban-laban na, subukan ko na yan, hindi basta-basta lang na makamit natin ang lamang tayo sa panalo kaysa talo. Kailangan quality ang manok mo, pag-aralan natin, trabahuin natin, pinagtrabahuan yan, training ang manok, pinapractice, ininsayo, pinagtrabahuan natin yan din para makamit natin ang ating lamang sa panalo kaysa talo. Yan lang, hanggang dito muna ako kasabong, bukas naman uli, iba naman ang ipapaliwanag ko sa inyo. Kung mapanood niyo itong mga i-upload kong video, please, yung mga baguhan pa lang di nakasubscribe, pakisubscribe din, pakishare para pagkalat mapanood sa ating kapwa mahilig mag-alagang manok. Kahit papano, mayroon talaga kayong mapulot o matutunan sa akin na pangdagdag sa kaalaman niyo na mahilig mag-alaga sa mga manok. Yan lang. Thank you. Bye-bye.